Samahan niyo po ako sa maikling oras na tayo po ay matuto mula po sa mensahe ng atin pong Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat muli sa gabing ito sapagkat muli sinamahan mo kami at patuloy mong ginagawa ang bagay na ito para patuloy na lumaganap ang gawain mo, Panginoon, sa paraan na online, Panginoon. At hinihiling po namin, O Diyos, na pagpalain mo ang mga salita mo, pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig at nakasubaybay sa gawain ito. Huwag niyo po, Panginoon God, silang pagkukulangin sa anumang pong bagay. At nawa, meron kaming matutunan na panibagong aral mula po sa inyo. Ito po aming samot dalangin na may pasasalamat sa aming mga puso, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Mga kapatid, bakit mahalaga na mayroon po tayong pananalig sa Diyos? Ano po ba ang maidudulot nito sa atin? Yan po ang maganda na pag-usapan po natin ngayon. Maganda po kasi na malaman po natin kung ano ang dulot nito sa buhay ng bawat isa ng mga anak po ng Diyos. Sa Hebreo chapter 10:35, kaya ang sabi po ron, huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Huwag daw po tayong mawawalan ng pag-asa o pananalig sa Diyos. Bakit? Sapagkat mayroon po itong dakilang gantimpala. Importante po, mga kapatid, na kahit po anong mangyari, manatili po tayong nananalig sa atin pong Panginoon. May gantimpala man ito o wala. Pero ngayong gabi, ipapakita ko po sa inyo, may kalaki po itong gantimpala kapag pala tayo ay nananalig sa atin pong Diyos. Ang una pong gantimpala, mga kapatid, na makukuha po natin mula sa atin pong pananalig sa Kanya, gantimpala ng kaligtasan. Ang sabi po roon sa Hebreo chapter 10:38, ang tapat kong lingkod ay mabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko siya kalulugtan. Verse 39, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Hindi daw po tayo kabilang dun sa mga tumatalikod sa atin pong Diyos. Sapagkat kung meron nga po tayong pananalig sa Panginoon, ay hindi natin magagawa na tumalikod. At yun po ang maghahatid po sa atin tungo sa atin pong kaligtasan, yung pananalig po natin ito sa atin pong Panginoon. Ang sabi po sa Isaiah 7:9b, ikaw ay mapapahamak pag hindi na natili ang iyong pananalig sa Diyos. Can you imagine this, mga kapatid? Tayo raw po ay mapapahamak kung hindi manatili ang ating pong pananalig sa Diyos. So ang pananalig po natin sa Diyos ang nagdudulot po sa atin ng kaligtasan. At kung itong pananalig na ito ay mawawala po sa atin, dun tayo pwedeng mapahamak. Kasi walang maliligtas po sa atin. So gusto ko pong makuha po natin yon, mga kapatid. Ang pananalig natin sa Panginoon ang siyang naghahatid sa atin tungo sa kaligtasan ng buhay po natin maging ng kaluluwa po natin. Sa Lucas 7:50, ano po ang nakasulat? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig. Yumaong ka at panatag mo ang iyong kalooban. Iniligtas ka ng iyong pananalig. So mismo, mga kapatid, ang Panginoon na nagsasabi, ayon sa iyong pananalig, yun din ang magliligtas sa iyo. Sa lahat ng bagay na pwede natin pong na pinapasukan, sa mga bagay po na atin pong mga nararanasan. So same thing, sa 2 Timothy 3:15, mula po sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. So yung pong word na ito na pinag-uusapan po natin, ang nagtuturo daw ng daan ng kaligtasan. At yung kaligtasan ito ay bunga ng atin pong pananalig sa atin pong Diyos. So ito po ang gantimpala, mga kapatid. Kaya huwag po nating hahayaan na mawala po ang ating pananalig sa Diyos sapagkat ito po ang maghahatid po sa atin tungo sa atin pong kaligtasan.
ng kapatawaran. Pangalawa po, sa Matthew 9:2, pagdating niya doon, dinala sa kanya ng ilang tao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Nang makita ng Panginoon kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, hindi ho ba kaya nga dinala itong taong ito sa ating Panginoon sapagkat meron po siyang sakit. At ang tanging kailangan po ng taong ito ay kagalingan. Pero tingnan po ninyo kung ano po ang sinabi ng ating Panginoon. Pinatawad ka sa iyong kasalanan. Ibig sabihin, mga kapatid, yung pong pananalig po natin sa Diyos ay hindi lamang po kagalingan ang dulot nito sa atin pong mga buhay, bagkus ang dulot po nito ay kapatawaran maging sa atin pong mga kasalanan. Kaya napakahalaga na meron po tayong pananalig sa atin pong Panginoon. Sa Roma chapter 3 verse 22, pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng nanalig kay Hesukristo at sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hentil. So, pinawalang sala ng Diyos ang mga nanalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. So, kung ito, mga kapatid, ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, kaya po nagkakaroon po tayo ng kaligtasan, nagkakaroon tayo ng kapatawaran, huwag po nating hangayaan na ito ay mawala po sa atin pong mga buhay. Sa 25 po, sa chapter 3 ng Romans, siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ulitin ko po, maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Verse 28, sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi dahil sa pagtupad sa kautusan. Verse 30, yamang iisa ang Diyos maging Hudyo o Hentil ay Kanyang pinawalang sala dahil sa kanilang pananalig kay Kristo. Tingnan niyo po kung gaano po kahalaga, mga kapatid, na ang tangi lang po natin pong puhunan dito ay ang pananalig sa Diyos. And no wonder kung bakit po talaga ini-encourage tayo ng Panginoon na tayo ay manampalataya at manalig sa atin pong Panginoon sapagkat hindi po natin alam kung ano po ang dulot nito sa atin pong mga buhay. Ulitin ko po yung una, ang dulot nito ay kaligtasan. Pangalawa, ang dulot nito ay kapatawaran. Ano po yung pangatlo na gantimpala na dulot nito sa atin pong mga buhay? Gantimpala ng kagalingan. Sa Acts 3:16, gawa ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya. So, naroon po yung kapangyarihan po ng Diyos. Pero napakalaking sangkap, mga kapatid, na tayo po ay manalig sa ating Panginoon, na mayroong kakayahan na gawin yung bagay na hindi po natin kayang gawin sa ating pong mga sarili. Kaya nga hindi po tayo dapat mawalan ng pananalig sa Diyos sapagkat kung anuman po yung atin pong mga nararanasan, kung meron man tayong sakit at karamdaman, na parang nawawalan na rin po tayo ng pag-asa sa ating pong mga buhay, mga kapatid, manalig lang po tayo sa Diyos. At may kakayahan ng Panginoon na tumugon doon po sa bagay na hinihiling po natin sa Panginoon. Naroon ang kapangyarihan ng Diyos, pero mayroon din po tayong parte. Nananalig ba tayo sa Panginoon na kayang gawin yung hinihiling natin? Naroon po ba ang pananampalataya po natin sa Panginoon? Kasi yun ang gustong makita rito ng Panginoon. Walang problema doon sa kakayahan ng Diyos na tayo po ay Kanyang tugunin, na tayo ay Kanyang pagalingin.
Pero tinitingnan din ng Diyos, anak, nananalig ka ba sa akin na kaya kong gawin ito para sa iyo? Importante po yun, mga kapatid ko. Sa Matthew 8:13, at sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo. Mangyayari ang hinihiling nyo ayon sa inyong pananalig. Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Kita niyo po, mismo ang Panginoon nagsabi, ayon sa inyong pananalig. Hindi natin pwedeng alisin na ang Diyos ang nagpapagaling. Pero ino-honor ng Panginoon yung pananalig po natin. At nakita po ninyo, siya mismo nagsabi, ayon sa inyong pananalig. At noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Kaya mga kapatid, anuman pong bagay ang gusto nating makuha sa ating Panginoon, kailangan po rito ang pananalig. Sapagkat anuman daw pong bagay nang hindi ayon sa pananalig, ito'y isang kasalanan. Matthew 9:22, bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananalig. Noon di gumaling ang babae. Kita niyo po? Pinagaling ka ng iyong pananalig. How many times nasasabihin po ito ng Panginoon, laging ang Diyos ang nagwiwika nito, na pinagaling kayo ayon sa inyong pananalig. Ayon sa inyong pananalig. So mga kapatid, kita nyo? Kaya mahalaga, ulit-ulitin ko po ito, mahalaga na makita sa atin ng ating Panginoon yung atin pong pananampalataya at pananalig sa Kanya sapagkat doon po nanggagaling din yung pong tugon ng Panginoon sa atin pong mga hinihiling. So ito pang isa, Matthew 15:28. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. So yan ang gantimpala, may pananalig sa atin pong Diyos, mga kapatid. Kaya nakita po ninyo, akala po natin, yung pong pananalig natin ay ganun lang ang pwedeng ihatid sa buhay po natin. Akala natin, simple lang, yung manalig tayo sa ating Panginoon at wala na po tayong pwedeng pakinabangan mula rito. Pero hindi po ninyo alam, yung kaligtasan natin ang gagaling doon. Yung kapatawaran natin ay nagmula din doon. At higit sa lahat, mga kapatid, yung sinabi rito ng atin pong Panginoon, may gantimpala ng kagalingan sa sinumang nananalig sa Diyos. Lalo na sa sitwasyon natin ngayon, di ba, napakaraming mga may sakit. Wala na rin po tayong alam, maging mga doktor, hindi na rin alam kung paano po tayo bibigyan ng lunas at kagalingan. Pero pwede po, may isang Diyos na pwede nating panaligan. At sa pananalig po natin na ito, ay pwede po tayong tumanggap ng kagalingan. Ang apat na gantimpala, mga kapatid, na pwede nating tanggapin mula po sa Diyos, bunga ng ating pananalig sa Kanya, ito po ang pinakamaganda, mga kapatid. Gantimpala ng pagiging anak ng Diyos. Galatia chapter 3:26, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Kayong lahat ay anak ng Diyos. Kita po ninyo, mga kapatid, ang hatid sa atin ng pananalig sa atin pong Panginoon, hindi lang kaligtasan, hindi lang kapatawaran, hindi lang kagalingan, kundi maging anak ng Diyos. Hindi po lahat kasi, mga kapatid, ay itinuturing ng Diyos na sila'y kanyang mga anak. Pero yung palang mga nananalig sa Panginoon, yung totoong pananalig, ay tinawag ng Diyos na kanyang mga anak. So, privilege po ito, mga kapatid. Kaya wag na wag po nating hahayaan na mawalan po tayo ng pananalig sa Diyos. And here is my conclusion sa atin pong pinag-uusapan. Sa Matthew 17:20, sumagot siya, dahil sa kaliitan ng inyong pananalig, sinabi ko sa inyo, kung maging sanlaki lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari.
Walang bagay na hindi nyo mapangyayari. Yun ang gusto ko pong makita po ninyo rito sa praise na ito. Walang bagay na hindi nyo mapangyayari. Kangino? Doon sa mga taong may pananalig. Yun po ang napakahalaga, mga kapatid, na ang Diyos na mismo ang nagbibigay sa atin ng assurance na kapag ka daw tayo ay may pananalig sa Kanya, take note, pananalig sa Kanya, hindi lang pananalig sa ating sarili, kundi pananalig sa Kanya na may kakayahan ng gumawa ng lahat ng bagay, wala daw pong bagay na hindi natin mapangyayari. Siya na mismo ang nagsasabi nito. Ganon ang pwedeng ihatid ng pananalig sa bawat isa po sa atin. Yung pong kapangyarihan ng faith, kapangyarihan ng pananalig sa atin pong Panginoon. Kaya maging malinaw ito sa atin. Mga kapatid, napakarami pong nangyayari sa atin. To the point na dito po, minsan nawawala na po tayo ng pananalig at pananampalataya sa Diyos. Pero hindi po dapat yun ang tingnan po natin. Ang tingnan po natin ay kung ano ang pwedeng gawin ng pananampalatayang ito, ng pananalig na ito sa buhay po natin, sa sitwasyon po natin, na kaya naman palang baguhin ito ng Diyos. And finally, ito po ang sabi po niya sa Mark 9:22, madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, ito po ang sabi po ng Ama, doon po sa ating Panginoon, dahil humihingi po siya ng tulong mula sa Kanya, dahil sa Kanyang anak. Mahabag po kayo sa amin at tulungan nyo kami. Verse 23, kung may magagawa, ulit ni Jesus, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Mapangyayari ang lahat sa may pananalig. At kaagad sumagot na malakas ang ama ng bata, nananalig po ako, tulungan niyo po ako, bagamat ako'y nagkulang. Nakita niyo po ang sinabi ng Panginoon, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaya importante sa Panginoon, sa atin, yung pong pananalig po natin sa Kanya. Mga kapatid, yan lang ang pwede po nating puhunan sa lahat ng mga nagaganap at nangyayari. Huwag nating hahayaan na ito po ay mawala. Bakit? Sapagkat ito po ang makagagawa ng maraming bagay na hindi natin minsan pwedeng isipin na pwede palang mangyari because of our faith. Kaya mga kapatid, muli, sa gabing ito, yan po ang paksa at aral na hatid po sa atin ng atin pong Panginoon. Huwag tayong mawawalan ng pananalig sa Diyos. Ang manalig sa Panginoon ay mayroon pong gantimpala. Tayo po muling manalangin sa Diyos. Ama, salamat muli sa maikling oras ng pagbubulay ng salita po ninyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin at nawa sa pamamagitan ng pananalig na ito, maraming mga himalang bagay ang maganap sa buhay po namin at siyang magbago ng anumang sitwasyon na meron po kami kung kami man po ay nawawala na po ng pag-asa. Salamat po, dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Ito po ang aming samot dalangin na may pasasalamat sa aming pong mga puso sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. At dinideklara ko sa inyo ang kapayapaan ng ating Panginoon, mapasa inyo ang kanyang kasaganaan, at huwag kayong pagkulangin sa anumang pong bagay. Kagalingan ng aking dinideklara kung meron sa inyong may sakit at karamdaman. Maranasan po ninyo ang kapangyarihan po ng ating Panginoon. Patuloy lang po tayo maging matyaga sa paghihintay ng atin pong gantimpala na magmumula sa atin pong pananalig sa Diyos. Muli, sa kanyang papuri, sa kanyang parangal, sa kanyang pagluwalhati. Ito po ang ating panalangin sa Kanya. God bless you.